1, 2. Aminin mo na tabo ang mic mo sa banyo. May imaginary caller ka sa kwarto. At feeling mo DJ ka habang nagmamaneho dahil may sarili kang playlist. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Nabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang umaga pa rin po Metro and Mega Manila. At syempre sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan. Ngayon ay balik traffic na. Oo, wala tayong magagawa dyan, diba? Pilipinas, o, diba? Mahal kong Pilipinas. Hindi to Pilipinas kung walang traffic, o, diba? Hindi to Pilipinas kung walang, alam mo yun, flood control. Charot, eme. Eme lang. Char-char, baklao. Ay, nako, nakakaloka. Pero speaking ako baklaan, nako, talaga nga naman. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta? Sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, diba? Syempre, sa lahat pa din po ng mga nanonood na natin, mga team replays na our YouTube channel on Energy FM 1067. Diba? Ayan. Hello Philippines and hello world! Kamusta kayong lahat? Si Jonat Orinion, hello sa inyo. Hi! Kamusta kayo dyan? Diba? Kung meron pa rin kayong mga gustong ipadala mga mensahe, bukas pa rin po ang ating text line 0945-367-8792. Ulitin ko 0945-367-8792. Si Kenneth Morada from Antipolo, sabi pa niya, ano daw, tunog AI pa rin po kayo sa app. O, hayaan na natin na. Diba? Ang importante, hindi na puputol ang signal. Importante, nagkakaintindihan pa rin tayo. O, diba? Naku, eto na. Diyos ko, hindi ko na patatagalin pa dahil maski ako uminitin ang ulo ko. Pero pinaalalahanan pa rin tayo ng Panginoon na you can get mad but do not commit sin. O, diba? Kaya pinagpasa Diyos ko na lang na mabuksan ang isipan ni Alvin Aragon sa mga usapin na ito. Well, anyways, nako, eto na. Diba? Tumungo na tayo sa ating second latest. O, diba na nakakaloka? Talaga nga naman, very shocking ito dahil it's a tell-all story ang ating natunghayang kahapon nang i-upload ni Kuya OG Diaz sa kanyang YouTube channel ang one-on-one interview kay Andre o mas kilala na ngayon bilang Sofia Trazona, 'di ba? Ang firstborn child ni IC Trazona na itinago, 'di ba? Sa ilang taon nung siya ay nagsisimulang mag-sex bomb hanggang sa nagkaroon siya muli ng pamilya at nagkaanak, of course, sa kanyang asawa na si Alvin Aragon. 'Di ba? Kahapon ay parang nakakapanlumo na yung kanyang kwento at kanyang istorya na hanggang ngayon ay alam mo yon, nanlilimos pa rin siya ng pangunawa at pagtanggap mula sa kanyang pamilya, lalong-lalo na of course sa kanya ding ina, na mas pinili na lang din niyang, alam mo yon, na umalis sa kanilang tahanan para magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa kaysa naman magsumiksik sa isang tahanan na ang ending araw-araw ay magkakaroon ng, alam mo yun, ng gulo. Ngayon, eto nga ba, saan nga ba ako nang gagaling? Diba? Magandang umaga, Kapitana, from Binangonan, Rizal, si LV Morana. Thank you for watching. Ayan, sa mga taga Binangonan, Rizal, sa mga nakikinig ngayon, hello po sa inyong lahat dyan. Uy, gusto kong batiin ng mga nasa Karuhatan, Valenzuela, at ang mga nasa Genti, De Leon, Valenzuela. Balita ko, ang ganda na daw ng Genti ngayon. Diba? Ng bongga. Hello po. Sa mga taga NSSB,
North NBBS, anong NSSS? North Bay Boulevard North and North Bay Boulevard South ang nabotas. Hello po sa inyong lahat dyan. Batiin na rin natin, wag na tayong lumayo. Sa mga taga Malabon, hello po sa inyong lahat, 'di ba? So eto na nga, 'di ba? Kasi nga bakit nga ba ito lumabas yung interview na ito? Dahil nga din sa mga binitawang salita din ni Alvin Aragon sa kanyang, hindi lang sa kanyang mga social media kundi ibang sa mga post ang patungkol sa pagkakatuwa or sa pagkokondena sa mga bakla na tinatawag na tayo nga daw ay para bang sinabi nga niya ang mga sangkabaklaan daw ay hindi daw tinatanggap ng Panginoon dahil nga ang ginawa lang ng Panginoon ay ang lalaki at ang babae. Oo, nandun na tayo, hindi ba? At ang kanyang mga wordings, meron ba tayo, Maku, na pwedeng ipakita yung eksaktong kanyang sinabi na you will go, parang may ganun Ayan sabi nga niya, malikot yung kamay ko, kinukupitan ko ang lola ko at yung kapitbahay namin. Kinukuha ko rin yung mga gamit nila. Ang dami kong experience ngayon ay committed sexual immorality. So ibig sabihin, aminado din siya doon na nagkaroon din siya ng sexual immorality. Tapos meron pa siya yung tipong may sinabi din siya about dun sa na parang homosexuality, 'di ba? Will go to hell. May mga ganun pa siya. Unang-una, gusto ko lang i-correct yung mga ganyang salitaan dahil naririnig ko rin po ito sa ibang mga sinasabi nilang sila ay Kristiyano at para pagkatuwan ang mga sangkabaklaan, hindi ba? Unang-una, 'di ba? Totoo naman po kayo. Sinabi ng Panginoon, I created a man and a woman. Pero hindi naman niya sinabing, alam mo yon, hindi na niya kami tinatanggap. Ako bilang isang bakla. Hindi naman sinabi sa akin ng Panginoon na hindi kita tinatanggap, Sisa, dahil ikaw ay bakla. Ang tawag niya nga sa akin anak. Children. We are the children of the Lord. 'Di ba? We are children of God. All equally. Kaya normal ka mang babae, 'di ba? God will throw you to hell if you continue to do homosexuality. Mamuhay ka and don't want to believe in Jesus. I assure you, you will throw to hell. Unang-una, Alvin Aragon, sino ka? 'Di ba? Para sabihin yan sa akin, 'di ba? Bilang isang bakla, na ako ay mapupunta sa impyerno, 'di ba? Kasi nga 'di ba, ano bang utos ng Panginoon, hindi ba? Unang-una, para din po ito sa kalinawan doon po sa mga Kristiyanong kumukondina sa sangkabaklaan, sa mga tomboy, 'di ba? Na lagi niyo sinasabi na walang ginawa ang Diyos na bakla, tomboy, lalaki at babae. Yes, totoo naman din kayo. Pero ano sabi niyo sa Book of Matthew, 'di ba? Ang tawag niya sa amin, kahit na ako bakla ako, ang tawag niya sa akin son, my child. 'Di ba? Hindi niya ako ginudge. Hindi niya ginudge yung mga nagdadamit babae, yung mga naka-makeup. Yung mga babaeng, alam mo yun, gusto nilang maging lalaki at doon sila maging masaya. Hindi naman nila ginudge niyan, 'di ba? Na, uy, bakit ganyan yung tsura mo? Dapat babae ka. Hindi, 'di ba? Hindi ibig sabihin kami ay bakla, tomboy at kung ano man may kakulangan sa katawan ay hindi na kami bahagi sa yung parte sa mundong ginagalawan ninyo, 'di ba? Ang mundo'y ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao at hindi para lamang sa lalaki at babae. Nakadalasan, hindi ba? Mas kayong gumagawa ng mas maraming kasalanan, tama ba ako? Mali. 'Di ba? Diba yung mga ganyan na parang tipong ano rin ba ang utos ng Panginoon, diba? Love one another as I loved you. Sa Book of John yan. Diba? Diba? As you love one another, you become my disciples. Diba? Na hindi naman ibig sabihin na damit babae kami, bawal kaming pumasok ng simbahan. Bawal kaming, alam mo yun, bawal kaming makipag-usap sa Panginoon. No, hindi naman niya pinagbabawal yun Ang kinaganda lang dito kay Sofia, alam mo kung bakit? Sinapuso niya ang salita ng Panginoon. Naging babae man siya sa inyong paningin, sa iyong paningin, Alvin, na sinasabi mo nga, if you continue to do homosexuality, you will go to hell. Bakit? 'Di ba? Diba sinapuso nga niya yung Panginoon? Sinunod din niya yung utos ng Panginoon to obey your mother and father na kahit sinaktan mo siya at hindi mo naman din siya anak. Tama ba ako? Mali. 'Di ba? Hindi mo naman, 'di ba? Hindi naman din niya kayo sinuway. Hindi ka rin naman niya inabala.
Bagkus, 'di ba? Anong sabi rin niya sa Genesis? Sabi niya kay Sofia, 'di ba? I will bless you so that you can become a blessing to others, to your family. Dahil naikwento ni Sofia sa kanilang one-on-one interview na nagkatrabaho siya, nagpo-provide siya sa inyo nung wala kayong mga trabaho. Yung nagkakaroon ng problema sa loob ng bahay, naging blessing siya, pero hindi mo nakita yon, Alvin. Bakit? Hindi ka naging grateful, 'di ba? Sa mga blessings sa dumadaan sa'yo kasi nandun ka sa worldview mo pa din eh. Oo, gamit mo ang salita ng Panginoon, pero nasa worldview ka na hindi mo man lang din naisip na tao din yan eh, 'di ba? Kung tutusin, hindi mo nga yan anak eh. Bakit mo sinaktan? 'Di ba? Instead na dapat magpasalamat ka dahil tinutulungan kayo at a very young age, nagtrabaho siya para makatulong sa struggles ng pamilya nyo na kanyang isiniwalat naman sa interview niya sa, alam mo yun, with Kuya Oji. 'Di ba? Na parang ang sa akin lang naman, wala naman yan sa kasuotan eh. Uulitin ko ulit gaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? Sa Book of Samuels, 'di ba? Uulitin ko dun sa mga hindi nakarinig kanina at sa mga nanonood ngayon. 'Di ba sinabi niya, the Lord looks at you not on your physical appearance, but through your hearts. 'Di ba? Kung ano yung desire ng puso mo. Eh si Sofia, yung desire niya maglingkod sa Panginoon eh, 'di ba? Hindi rin naman sinabi ng Panginoon, naku, bawal ka na long hair, bawal naka-highlights ang buhok mo, 'di ba? Bago ka mag-serve, hindi. As long as you accept me wholeheartedly, I am willing to embrace you, my child. 'Di ba? Lahat ng tawag sa atin, my child, 'di ba? Hindi naman yung sinabi na no, bakla ka, hindi kita anak. Walang ganun. 'Di ba? Uulitin ko ha. Kasi 'di ba sa pagja-judge natin minsan yung mga ganyan, mali na tayo ng pananaw eh, 'di ba? Hindi ibig sabihin bakla kami, hindi kami mahal ng Panginoon. Hindi porket bakla kami, hindi kami pwedeng, alam mo 'yon, magsilbi at maging, alam mo 'yon, maging instrumento ng Panginoon para to inspire others. 'Di ba? Maraming bakla, alam mo ngayon, maraming bakla ngayon ang super successful sa iba't ibang larangan. Bakit kanyo? Kasi syempre sinunod nila kung ano yung gusto ng Panginoon. 'Di ba? Binless sila ng Panginoon so that they can be a blessing to others also. Ikaw, Alvin, 'di ba? Ano naging blessings? Bukod sa, alam mo yun, question mo yung sarili mong asawa nung nagbuntis ito na sinabi mong, 'di ba? Question mo na baka hindi ko yan anak. 'Di ba yung mga ganon? Na wala kang trust. Sabi din ng Panginoon, 'di ba? Trust me with all your heart, 'di ba? And I will do everything. Just say under it and under my name. 'Di ba? Kaya lang hindi na nangyayari. Kaya parang nakakaloka lang na parang ako naawa dito. Pero gaya ng sinabi ko nga kanina, 'di ba? Sinunod pa din naman ni Sofia yung utos ng Diyos to honor your father and mother. Na kahit pa sabihin mong mas, 'di ba? Mas pinili niyang umalis sa inyo. Bakit kanyo? Sinunod pa rin ni Sofia Trazona yung utos ng Panginoon, go in peace and forgive. 'Di ba? Totoo naman eh. Bakit ba ngayon nung nagpa-interview siya kay Kuya Oji, masaya siyang kinikwento na wala siyang, hindi kagaya mo. 'Di ba? Nung ikaw ay nag-guest sa isang parang podcast na ito, ay para bang nagkaroon ng ibang interpretasyon na ang mga salita ng Panginoon na parang alam mo 'yun, kinokontrol mo yung mga tao. Hindi dapat ganoon eh. 'Di ba? Pinauunawa mo, pinararamdam mo. Ikaw na rin na nagpatunay na binago ka ng Panginoon. Sana ganun din yung gawin mo. Magbago ka, matuto kang magpatawad, matuto kang tumanggap. 'Di ba? Katulad ni Sofia, nag-iintay lamang siya. Ano ba yung end part ng interview, 'di ba? Sabi pa nga niya sa nanay niya, I'm always here. Lagi siya nakikikonek. Lagi siyang kinokontak yung nanay niya. Kasi sinusunod niya yung sinasabi ng Panginoon. 'Di ba? To honor your mother and father no matter what. Itakwil ka man yan, gawang ka man yan kung ano man. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nun ay hindi mo na sila rerespetuhin. Dahil yan ang isa sa mga utos ng Panginoon eh. Kung wala sa puso niya yon, hindi ba? Keber. 'Di ba? Kaya lang hindi eh. Laging bumabalik si Sofia, 'di ba? And hoping one day, 'di ba, matanggap siya ng lahat na kung saan siya masaya. 'Di ba? Sabi naman din ng Panginoon, humayo ka. At alam mo yon, 'di ba sinasabi na humayo ka, go in peace, lahat.
At peace siya sa ganun eh. 'Di ba? Does it bother you kung longherada siya? Kung nagpaka-trans man siya, hindi ba? Hindi naman din eh, 'di ba? Sumakit ba ang tiyan mo nung nakita mo siyang, alam mo 'yon, na nagpaahit na ng kilay o kaya naman alam mo 'yon, na nagdamit babae? Hindi. Kasi kada naman papasok na sino man na tao na anak ng Diyos at willing na siya muling tanggapin sa ating mga buhay, sa, 'di ba, ang Panginoon, lagi lang naman nag-iintay yung Panginoon na bumalik ka eh. 'Di ba? Hindi ibig sabihin bakla ka. Ano mo 'yun? Ano bang konsepto ni Alvin Aragon sa mga bakla? Yung hayok sa lalaki, yung ganon. Yung gagawa ng kaimoralan lagi, hindi ba? Hindi ba po pwedeng kasi ang mga bakla, sabi nga ni Eugene Domingo, I love mga bakla. Dapat may bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Totoo naman talaga, 'di ba? We bring joy to people na may mga pinagdadaanan. Pero ni minsan, wala namang kumamusta sa amin eh. 'Di ba? Wala naman nagsabi, uy, bading, kamusta ka? Okay ka lang ba? Walang ganon. 'Di ba? Pero, we give it pa rin to people who needs, 'di ba? Yung mga ganitong klaseng good vibes sa mga tao, 'di ba? At saka para sabihin mo kaagad na mapupunta sa hell. Bakit? How sure are you na hindi ka doon mapupunta, Alvin Aragon? 'Di ba? How sure are you na now that you learn to read the Bible, to open the Bible and doing such things na kinokondem mo, taliwas na rin yun sa alam mo yun, sa sinasabi ng Panginoon, natatawa na lang po ako sa iyo, 'di ba? Sana lang maglinaw ang iyong isipan sa mga bagay-bagay kasi kung talagang ninanamnama ng totoong mga Kristiyano ang salita ng Panginoon, 'di ba? Sana nalalamat, naiintindihan at nararamdaman nyo na ni minsan ay hindi nang husga ang Panginoon. 'Di ba? Going back to the Bible kasi kay Alvin Aragon, ginagamitan tayo ng Bible 'di ba? Sa case ni Magdalena, 'di ba, nung lumapit sa kanya. Dahil bala mo 'yon, nung lumapit sa kanya, sinabi ba ng Panginoon kay Magdalena na, "Huwag ka lumapit sa akin, masama kang babae." No. Anong ginawa ng Panginoon? Niyakap niya, 'di ba? Kasi nga naligaw ng landas eh. 'Di ba? Tayo din 'yan, para mga bakla, mga tomboy, mga normal na babae, mga normal na lalaki. 'Di ba? Naliligaw tayo ng landas pag bumibitaw tayo sa Panginoon. 'Yun lang naman din 'yon. Kaya Alvin, 'di ba? Huwag kang maging self-righteous for you to tell that to people kasi alam mo 'yun, isa ka din sa iniligtas lamang ng Panginoon sa kinasadlakan mong, alam mo 'yun, kapariwaraan noong araw. 'Di ba? You should be thankful, grateful, celebrating life kasi nabigyan ka ng second chance. 'Di ba? Sana ganun din yung gawin mo kay Sofia Trazona, sa anak ni Izzy at maging kay Izzy, 'di ba? Si Izzy bilang asawa, oo, 'di ba? Nagpapasakop ka sa asawa mo babae, sinusunod mo lang din ang utos ng Panginoon. Pero sana ikaw din ang maging daan para matanggap niya na kung hindi man niya matanggap bilang anak dahil syempre, 'di ba? Hindi nga naman niya dugot laman. Pero matutunan man lang sana ng asawa mo na mahalin dahil ito ay tao, ito ay anak ng Diyos, gaya ng sinasabi nyo. 'Di ba? Tama ba ako, mali? 'Di ba? Sabi naman ni Lee, Jesus used the Bibles to love the mankind, not to terrorize them. Totoo naman, 'di ba? Yun yung ginagawa ni Alvin Aragon ngayon, 'di ba? Sana malinawan siya. Si Alvin Aragon na tipong banal-banalan, may pa-Bible verse pang nalalaman at never ko siyang nakita sa mga post niya. Sabi ganyan ganon. Sa mga post niya, ang haba nito sabi ni Adel, nahawak ang Biblia, puro ingay siya sa interview, social media. Cloud chasing nga 'di ba? And the Lord doesn't want that. Kung bibigyan mo lang din naman siya at pasikatin mo siya sa paraang tumulong ka, magmahal ka, huwag kang manghusga ng kapwa mo. 'Di ba? Lalo pa, 'di ba? Kasi kung totoo naman, dapat you embrace everything eh. You love everything about the person, especially kay Izzy. 'Di ba? Kung ano man ang nakaraan niya, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, ay wala ako diyan, hindi siya pwede dito, walang ganun. You have to embrace kasi minahal mo yung tao eh. Parte nung nakaraan niya, kung nagkamali man siya, 'di ba? Doon sa unang tatay
ni Andre or ni Sofia Trazona, you have to embrace that. Kasi minahal mo yung tao eh. Pag mahal mo ang tao, kaakibat na dyan lahat. Ang kanyang nakaraan na hindi mo uungkatin, hindi mo huhusgahan. Kung yung mga anak man na nagkaanak kayo ng bakla, hindi nyo kasalanan yan. Bakit? May purpose lahat. Diba? Everything has a reason kung bakit binigay sa inyo yan. Hindi dahil sa, alam mo yun, sumpa ang mga bakla, ang mga tomboy, ang tingin nyo sa amin salot. Uy, hindi diba? Kung salot kami, walang mga mag-highlights ng buhok nyo. Hindi mauuso ang mga keratin. Hindi mauuso ang mga Brazilian blow dry. Ganyan. Diba? Walang magne-nail gel polish. Ganyan. Hindi may invento ang mga false eyelashes. Hindi kayo gaganda. Diba? Pinagagaan ko lang po yung usapan natin. Diba? Hoy, Alvin Aragon, mauna ka na para makakuha ka ng magandang pwesto para good view ka. Ay, si Mikatsu. O, diba? Galit na. Well, yan na natin. Let's not condemn Alvin, 'di ba? Hindi rin tayo perfect. Everyone commits sin every day, 'di ba? Kahit gaano pa tayo kabanal, na sana nauunawaan din 'yon ni Alvin na hindi porket ikaw ay nakakilala na sa Panginoon na ay hindi ka na nagkakasala. Dahil naniniwala ako na every day ang tao nagkakaroon ng pagkakasala. Mawawalan ka lang ng pagkakasala kung ikaw ay wala na dito sa mundo. Yun lang naman din yun ang gusto kong ipaalam sa lahat. 'Di ba? Dapat lang hoy, grabe. Dapat lahat daw ng kulot reband. You're beautifully imperfect, diba? God is the only one perfect in this world. Diba? Siya naman ang gumawa nito eh. Diba? Sabi naman niya, I love bakla. Masaya po kasama sila. Totoo naman eh. Sabi ni Manuelito Saluda, do not judge so you will not be judged. Love, love, love lang. Oo, diba? Ako hangad ko din yun. At ako'y nakaka-relate kay Sofia Trazona dahil meron din po akong pamilya na hindi ako dumaan sa karanasan ni Andre or ni Sofia man. Bilang Andre pa lang, 'di ba? Na kasi ever since nung nalaman nilang bakla ko, lalo yung daddy ko, tinanggap ako. Alam mo yun? Wala akong naramdaman na, yung napapanood natin na, alam mo yun, sinisilid sa drum, nilulunod dun sa drum na may tubig, o kaya hinampas ang 2x2. Thankful ako na may ganun akong pamilya na very supportive. Tinanggap ako na kahit na ano. In return, hindi ko sila binigyan ng sakit ng ulo. Ganun yung ginagawa din ni Sofia eh. Nakakatulong pa nga, 'di ba? Sana man lang binigyan ng chance, 'di ba? Na alam mo 'yon na kung ano yung pwedeng maiambag, kung ano yung pwedeng maidulot na saya ni Sofia Trazona sa pamilya ninyo, Alvin and Izzy, 'di ba? Give the child a chance to prove yung kanyang pure love na may takot naman. Izzy, 'di ba? Sino ba naman mag-aakala na kahit ganun nagpaka-trans na siya, may takot pa rin siya sa Panginoon and he believes in Jesus. 'Di ba? Yung mga ganyang aspeto. Pero yun nga, sana lang 'di ba? Sana Izzy, maging daang ka para mabuksan at iyong isipan at pangunawa at ang puso ng iyong asawa na si Alvin Aragon na mabago ang kanyang mga pananaw at pananalita gamit ang salita ng Diyos. Yun lang ang kaya kong sabihin for this episode. Diba? But anyways, ako mga panggayan. Ang init ng usapan, diba? Ano nakakaloka. Susunod na po si DJ Sheena para magbigay na naman ng mga top 20 countdown songs. Ano kayang number 1? Ngayong araw na ito, well, malalaman natin yan in just a short while. Sabi niya ako din, naging issue yan sa family ko kapag nga nagdadala ako ng boy sa bahay namin, sasabihin ng tatay ko, dahan-dahan, maingay ang kama. Grabe ka naman. Hoy! Diba? But anyways, yun lang naman din, diba? Pag-pray na lang din natin, diba? Baka kasi alam mo yun, na-overwhelm lang si Alvin, diba? Uulitin ko this is not to condemn Alvin kasi wala rin naman tayong karapatan, diba? Pero may mga bagay kasi na dapat natin i-review dun sa mga sinasabi niya. That's why I'm standing as part of the LGBTQIA+, I'm standing with Sofia.
'Diba? Wag po ninyong isipin, lalo pat doon sa mga bakla na nanonood ngayon. Wag ninyong isipin na wala tayong puwang dito sa mundo. Hindi tayo isinilang dito sa mundo para lang, alam mo 'yung kutsain ng sino man. Tandaan natin, alam mo 'yon, kamuhian man tayo ng lahat, tandaan natin, ang Diyos hindi tayo hinuhusgahan. Yun lang yon, 'di ba? Anyways, nako, maraming salamat, haba na naman ito. Anyways, maraming salamat po sa inyong pagkantabay. Bukas po magkarinig ang magpanooran na naman tayo para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Hopefully, bukas makasama na natin si Tita Cora. For sure, may kuda din yun. Diba? Manda ka, Alvin, di pa tapos. Diba? No, bawal yon. Ayaw ni Lord na nagtetret. Anyways, ako mga bangga, maraming salamat po. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.